Diyos ang siyang lumikha ng lahat. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Ang kanyang bugtong na anak ay binigay, upang sino mang sumampalatay ay buhay. Pag-ibig ng Ama sa atin ay alay, buhay na walang hanggan, ating tatamasahin. Kung si Jesus sa puso natin ay tanggapin, hindi niya hinatulang mapahamak ang sanlibutan sa salay na lugmok. Kanyang hinamon sa kapahamakan, sa pamamagitan ni Jesus ating kaligtasan. Pag-ibig ng Ama sa atin ay alay, buhay na walang hanggan, ating tatamasahin. Kung si Jesus sa puso natin ay tanggapin, hindi niya hinatulang mapahamak ang sanlibutan sa salay na lugmok. Kanyang hinamon sa kapahamakan, sa pamamagitan ni Jesus ating kaligtasan. Pag-ibig niya'y wagas, pag-ibig niya'y wagas. Sa buhay na ito, may hirap at tagumpay. Kung minsa'y tila walang patutunguhan, ngunit may pangako Diyos ang nagbigay. Plano niya'y ganap, tayo'y kanyang gabay. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan, pag-asa't kinabukasan. Kanyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Tayo na ay tila madilim at liblipan, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Hindi niya layunin na tayo'y mahirapan, kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit ang daay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan, kahirapan, pag-asa't kinabukasan. Kanyang
iaalay, di wala'y ilagaw, kanyang sakay maghintay. Hindi niya lalungin ang talumpayapang kanyang iniisip. Ang ating kapatid na ay tila maging matulilipan. Ang plano niya'y tiyak walang kamali. Lang ng Diyos ay pag-asa. Sa dilim ng mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. The blind humanity devotion, tinig ng pag-asa, kapayapaan. Sa salita ng Diyos, tayo'y magkaisa sa kanyang harapan. The blind unity night, devotion. Sa presensya ng Diyos, tayo'y mag-ibon. Sa awit na pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahingaan, biyaya niya ang kabuhan. The blind unity devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako niya'y panghahawakan, at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay, at mapapalang buhay. The blind unity night, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Ng Diyos nakikita ang puso't isipan. Kamay ng Diyos umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang pagtutupay. Blind unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The blind unity night, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng papuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Magandang gabi sa ating lahat. Ayun, at welcome sa ating weekly night live devotion ng ating The Blind Unity. Ayun, thank you so much sa ating butihing Panginoon, sa ating pagkakaroon muli ng pagkakataon upang maidaos ang ating gawain na ito sa ating The Blind Unity weekly night live devotion. Yun, bagamat wala tayong live doon sa ating YouTube channel, pero mapapanood pa rin nila po ito or mapapakinggan kasi po dadalhin din po natin ito doon sa ating YouTube channel after ng ating
FB Live, no? Kasi nagkakaroon po ng mga hindi inaasahang problema, no? Sa ating kabilang ang ating mga partners po ay medyo dumaranas ngayon ng isang sitwasyon, no? Sa ating hindi inaasahan na syempre ang ating panahon ay maulan at siguro wala po silang mga signal sa kanilang mga area or mayroon ang ating isang partner nagkakaroon daw po ng power interruption sa kanila po sa kanilang lugar, no? Wala silang kuryente. So, hindi natin sure kung makakasama natin ang mga iba sa ating mga kasamahan but still nagpapatuloy po tayo sa ating gawain at nang marinig ng ating mga kapatiran sa ating pananampalataya ang banal na salita ng Diyos na ating ibabahagi maya-maya ng konti. Just stand by mga ka-inspire at mga ka-unity. Okay, mukhang wala pa po ako nakikita kasamahan din mo sa ating din sa ating Facebook Live. Just stand by at kung talagang di sila makakapunta dahil sa hindi inasahang mga sitwasyon na minsan ay dumarating na hindi natin inaasahan na katulad na lang ng lakas ng ulan, so nagkakaroon talaga ng mga pagbago-bago o pagbabago-bago ng mga connections ng ating, lalo na sa ating internet connection at syempre sa ating mga kuryente, siguro talagang di naman natin yan in-expect na mangyayari, no? May mga pagkakataon na ganun talaga, no? So, kung wala po talaga sila mga within 10 minutes or 5 minutes, tayo po ay magsimula na sa ating gawain. Okay? Makinig muna po tayo ng isa pang awitin para sa ating weekly night live devotion. The Blind Unity weekly night live devotion. Problemado, pusilito, pagsubok tila di matapos ito. Walang direksyon, walang liwanag, pangarap tila di naaangat. Sa mga araw na mahirap, mayroong pag-asa, mayroong liwanag. Ngunit nakakakita sa puso, nakakaisa ng
blind unity, nakakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan, mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa. Nagkakaroon ng saysay, kung nawala ng pag-asa, ang buhay ay may saysay. Kahit anong pagsubok, nagkakaisa, nagtutulungan. Ang pagkakaisa, ang lakas natin. Blind unity, nakakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan, mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa. Nagkakaroon ng saysay. Sa mga pangarap, mayroong pag-asa, ang pagkakaisa, ang pagbabago. Huwag kang mawalan ng pag-asa, mayroong liwanag sa iyong buhay. The blind unity, nagkakaisa tayo sa pagkakaisa. Nagkakaroon sa isa'y mayroong pag-asa, mayroong lakas, ang pagkakaisa, ang pag-asa natin. Kabilang set. Ayan mo lang. Mark button. Sa lahat ng oras, ikaw ang bahala. Kailangan mong magmahal. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan mong magmahal. Diyos ang Panginoon. Kung may nalay walang katulad,
ika'y di mapapag kung mabuti ang Diyos sa akin na nagmamahal. Ibuti mo, panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat kailangan mo magmahal. Ano ba walang hanggan? Sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Sa akin ay nagmamahal. Bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Diyos na sa akin ay nagmamahal. Maraming salamat Lord sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po ninyo sa amin lahat. Stop.
Tayo ay tumating, puso'y nagdurusa, hirap ay di mating. Tinanggap mo, Jesus, sa kita pasain, pag-ibig wakas sa aming atin. Jesus, manalangin, puso'y tumuturo, tuloy tumigis sa naming bukas. Pagtawad, Panginoon, sa aming pagkukulang, buhay mo inigalay, walang kapantay. Bawat tibok nito, pag-asa'y sumisito, sa muling pagkabuhay, tagumpay ay lubos. Liwanag mo, Jesus, ang law sa aming buhay. Daan tungo sa Ama, aming patnubay. Jesus, manalangin, puso'y tumutulong, tuloy tumigis sa naming bukas. Patawad, Panginoon, sa aming pagkukulang, buhay mo inigalay, walang kapantay. Ayan, dyan na po. Oh my God. Dinig ba ako dyan? Bakit kayo dyan napunta? Hindi nasa na. Hindi niyo ako dinig dyan? Wait lang. Ano ba yan? Dito sa ano? Ay, nako. Saan kayo dumaan? Bakit pala nata? Naligaw na si Admin Miriam. Hindi, si Kuya Romel yan. Ah, si Kuya Ruiz daw naligaw. Ay. Abukano. Yeah. Nagda-diet ako. Hindi ako nakain ng kanin. Diet. Sa tanghali at umaga lang ako kumakain ng kanin. Maganda to sa katawan. Ako pag nagda-diet ako, yung pinakain ko liempo eh. Wow! Talaga kong kaya. Mamagay kang pas ha. Yung mga liempo. Kapag nagda-diet ako, yun yung pinakain ko. Pero pag ako talaga, pag nakakasin ako ng dinakdakan, nakakalimutan ko talaga mag-diet. Masarap ng dinakdakan eh. Kaya pag dumayo kami ng asawa ko sa Yung restaurant, ano po? magluto ka na ng dinakdakan. Debate? Mga debate? Oo. Meron din. Meron sa Bohol. Meron sa...
2 plus ata yan, no? Kuya Oo. Pasay Adrian. 2 plus yan, di ba? Opo, opo. Yes. Opo. Sa online yung binibili ano. Nakalive ka? Sa Facebook po tayo nag-live. Diretso po tayo nag-live sa Facebook. Pag-ibig mo'y walang hanggan. I-mute ko na po muna ito mamaya pag magpasok para dire-diretso lang tayo. Ang mabibigyan lang ng mic, siyempre sa ating Rian dahil sa live na sa Facebook. Yung speaker sa ating insider. Tapos mamaya, pag-share tayo, saka po natin yung siya ng mic. Pag-asa'y sumisito sa muling pagkabuhay, tagumpay ay ito. Kaya pwede ka mag-uwi. Liwanag mo, Jesus, alaw sa aming buhay. Pinahintulutan ng ulan. Sige po. Sige. Sana Naka-stereo nga. Naka-stereo. Oh, di ba? Pasaway ka talaga, Kuya JK. Bukas daw yan, sira natin Rian, sabi ni Kuya JK. Ako napatay yung loob niya. Ikita yung pala. Aba. Siguraduhin mo lang na hindi baliktad. Right. Ay, oo. Yan ang maganda application. Be My Eyes. Oo, maganda yan. Oo, pwede mo tawagan yung mga volunteer yan. Lagyan mo ng patatandaan. Lagyan mo ng tape yung magkabilaan na ano para malaman mong baliktad o hindi. Ay, pwede. Kasi pag Be My Eyes, kuminsan medyo mabagal. Oo, saka mahihirapan silang ano. Very good. Kung Yan. lagyan mo na lang ng kunting kagat. Hindi, kung walang scotch tape, lagyan ng Saglit konting lang, te. karne. Oo, kunting kagat. Oo nga, kanina pa pala nagle. Naririnig. Ayan. Okay na. Pero sa mga nanonood dyan, Sige po. I-mute ko na muna kayong lahat. Maliban lang dun sa ating Rian. ang tunog ay Blind Unity. Blind Unity ang tunog. Sige po, i-mute na po natin to para kung Aming buhay, walang magandang, wala pala tayong intro. Wait lang po. Wala pala dito. Sige po, tayo po ay dadako na sa
ating gawain ngayong gabi. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa ating pagbubulay sa salita ng Panginoon. Pero bago yan ay atin munang pakinggan yung ating introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity TikTok server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan mo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at pakifollow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin na nakikinig sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Ngayon po ay nasa ika-19 na episode tayo at nagpupuri tayo sa Panginoon sa katagumpayan ng bawat devotion na ito at narating natin ang yugtong ito. Araw po tayo ng Huwebes, ika-17 sa buwan ng Hulyo, taong 2048. Upang ipagpatuloy ang pagsisimula ng gawain ito, atin pong damhin ang presensya ng Diyos at ihanda ang ating mga puso sa pamamagitan ng pambungat na panalangin na pauunahan ng ating kapatid at kapwa
lingkod ng ating Diyos, Brother Ray Mendoza. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na nandito naman po kami upang magtipon sa iyong harapan. Panginoon, gabayan mo po ang magbabahagi ng iyong banal na salita, ang magiging tagapanguna namin ngayong gabi, at nang sa ganon, lalo pa pong lumawig ang aming pananampalataya. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at lagi mo po kaming ingatan sa lahat ng oras. Panginoon, igawad mo po sa amin ang pagpapalang aming hinihiling, anuman po ang aming hinihiling ngayong gabing ito. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga biyayang natatanggap. Panginoon, ikaw na po ang manguna sa amin ngayong gabi at ang iyong gagamitin na instrumento upang magbahagi ng iyong mga salita. Ito po yung aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus na Amen. Umaawit na kupurin, diriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupukay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Umaaw, pupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupukay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Ang sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh.
Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating pakinggan. Isang awit ng pagpupuri na tunay na si Yahweh ang ating Diyos. Ano man ang mga pagsubok na dumaraan sa buhay na ito, marapat na ang ating papuri, ating ipagkaloob sa ating Diyos. Kaya po sa gabi nito, tayo po ay dadako na sa puso ng gawain nito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At nais kong ipakilala sa inyo ang ating magiging mensahero sa gabi ito. Siya po ay isang pastor sa isang simbahan dyan sa Leyte, isang independent church, ang Souls for Christ. Siya po ay gumaganap din bilang isang kanilang musical director, mga nangangasiwa sa pagtugtog ng mga instrumento, at maging sa pangangasiwa sa kabuuan ng praise and worship. Siya po ay isa ring blind, pero siya po ay low vision. At sa ngayon po ay isa rin siya sa tumutugtog sa mga worship band doon sa kanila, sa Leyte. Siya po ay nakasama ko sa isang online ministry last 2022 to 2023, kundi ako nagkakamali ng ano. Yan. At hanggang ngayon po, magkasama kami sa isang online ministry doon sa Light of Darkness, na kung saan kami pong dalawa ang mga ginagamit ng Panginoon upang maging tagapangaral ng kanyang salita sa Light of Darkness, na ang devotion din po ay dito ginagawa sa server natin dito sa Tinto. Mga kapatid, sa pananampalataya, atin na pong pakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid, at purihin natin ang Panginoon sa buhay ng kapatid na ito, Pastor Adrian Madhos. Gabi po sa ating lahat na nandito sa server at Magandang nandyan gabi po din sa live. Ayan, isang napakagandang gabi dahil sa ang salita ng Diyos ay atin na naman pong maririnig sa gabing ito. At ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pagtanggap sa salita ng Diyos sa gabing ito. At nawa ay ang lahat ay nasa maayos na pong upuan at bayaan lang muna natin yung ating mga ginagawa pa, no? Kasi paalala ko lang, kapag tayo nakikinig ng devotion at meron tayong ibang gagawin, hindi mo natin masyadong naiintindihan ng salita ng Diyos. Po? Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Tapos iwasan na lang muna natin, ano? Sorry at medyo may pagka-stricto itong speaker nyo. Papalala ko lang, ayaw kong ihatid ang salita ng Diyos na parang wala lang at wala ho tayong natutunan. Kaya sana ay nasa maayos na po tayong upo at
siguro may humihiga man ngayon, tayo muna upang tayo ay makapag-focus sa gabing ito. Ayan. So, once again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At tayo na po ay dadako sa salita ng Diyos. Handa na ba kayo? Dahil ako ay 1.5 oras kung mag-preach. Okay lang ba yan sa inyo? Siguro matutulog na kayo. Iiklian ko na lang. Okay lang Kasi po baka yun. matulog na kayo, no? Okay lang po yun. So, tayo na po ay babasa salita ng Diyos. Sandali lang, ha? Babasa po tayo dito sa Lucas 10:38 hanggang 42. At mas malinaw pong ipapabasa natin to kay Pastora Faith kasi medyo hindi ako marunong magbigkas ng salitang Tagalog. Ayan, Pastora Faith, if okay lang sa'yo. Sige po, sandali lang po at ating tignan yung ating Luke 10:38 to 42. Teka lang po ha. Tingnan po, hanapin natin. Medyo malayo-layo pa ng konti. Bumabiyahe pa ng bahagya. Medyo 10:38. ayaw pong malayo pa ang biyahe ng konti. Teka lang po ha. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang bayan. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa pangalan ng Panginoon. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang mga itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, sabihan naman ninyo ang kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pagkapala po ng Panginoon sa atin sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin. Father God in heaven, salamat po sa gabing ito na yung ibinigay sa amin. Salamat sa pagkakataong ito na maririnig na naman namin, O Diyos, ang iyong salita sa gabing ito. Sana po ay tulungan niyo po kaming maintindihan ng iyong salita. At hindi lang ito dadaan sa aming kabilang tenga at lalabas sa kabilang tenga. Kundi Panginoon, ipapamuhay namin to sa bawat araw, O Diyos, sa aming araw-araw na paglalakad o sa araw-araw naming pagbibiyahe, Panginoon. At bilang yung speaker sa gabing ito, tulungan nyo rin po ako at hindi po ang aking knowledge ang magsasalita ngayong gabi kundi sa iyo, Panginoon. Binababa ko po ang aking sarili para ikaw po, O Diyos, ang aking gustong ipataas sa gabing ito. Ama, sana po ay samahan niyo po kami sa may pagsisimula hanggang sa pagkatapos ng gawain nito. Ama, itong aming samot dalangin ay pong hiningi sa inyong bugtong anak na si Jesus. Amen at Amen. So once again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sabi ko nga kanina sa aking bago ko pa man pinababasa sa kay Pastora Faith yung ating salita ng Panginoon sa gabing ito ay sinabi ko sa inyo ay
sana ay wala ho kayong pinagkakabisihan, ano? Yun lang ibig kong sabihin o iba pang ginagawa. Tayo po ay mag-focus sa salita ng Panginoon sa gabing ito. So, isang pangyayari na si Jesus Christ o Panginoong Kristo ay pumunta doon sa isang bahay nila Martha, no? At si Martha ay may kapatid na babae na si Maria. At si Panginoong Kristo ay ang mission niya talaga ay paghahatid ng magandang balita. Balita ng kaligtasan, balita ng buhay, ano? So, sa pangyayaring si Martha ay dahil nga tinanggap niya si Jesus Christ o si Panginoong Kristo sa kanyang bahay, pumasok at doon naghatid ng banal na salita habang ito si Maria ay nakaupo lang at nakikinig. So kung titignan natin, si Martha ay napaka-busy niya. Siguro naghanda siya ng makakain kasi ito nga ay Bible study, kumbaga, di ba? Ito nga ay devotion. Ibig sabihin yan, may meriendahan. Ano? Kasi minsan sa Bible study, physical Bible study, yung kapag tayo nag-attend, ano? Yung iba, merienda yung habol. Di ba? Tapos, ano kayang merienda at kanila brother doon ngayon? Siguro masarap. Siguro, yung meriendang hindi ko makakalimutan. Ano? O minsan nawawala ang salita ng Diyos kasi merienda. So, pag halimbawa, ako yung nagba-Bible study doon sa bahay nila Pastor of Faith, so ang gagawin talaga nila ay maghanda sila ng snacks, ano, or merienda, no? Kasi may bisita eh. Karaniwan kasi sa atin, or karaniwan kasi at matagal na yan, ano, dati pa yan na kapag merong bisita, may naghahanda, may handaan, may maraming tao sa bahay naghahanda ng merienda. So yun yung ginagawa ni Martha. Si Maria ay nakikinig lang sa salita ng Panginoon. Kumbaga, parang sabihin natin na si Maria nakaupo, napakatamad naman ni Maria. Ano? Tapos, si Martha ay merong ginagawa. So, isang pagsisilbi sa Panginoon, dalawa itong kumbaga karakter dito na isang pagsisilbi sa Panginoon. Itong si Martha ay nagsiserve dahil naghahanda nga siya ng merienda para pagkatapos ng Bible study ay merong makakain. Ano? Habang itong si Maria ay nakikinig lamang. So, ano ba ang mapupulot natin o ano ba ang makukuha natin dito sa mga pangyayaring ito? Ano po? At ako po ay magpipreach po ng wala nang mahabang mga marami pang gusto kong marinig natin ngayon kung ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito sa pamagitan ng kanyang salita. Very common, sabi ko nga kanina, very common yan nga kapag may gawain, may pagkain. Amen po ba? Ulitin ko po para marinig po nandyan sa live. Kung may ginagawa ka, ikaw ate na may hawak na phone. Ikaw ating naka-duster ng pink, pakinggan mo to. Diyan sa live, ano? Kapag may gawain, may pagkain. Ba? Very common. Kahit sa church man lang, may mga sabihin na lang nating
women's, yung gawain na, may gawain na fellowship ng mga babae. May gawain na fellowship ng mga lalaki, may mga youth, meron ding ah, mga kids, meron ding mga young adult, meron ding parang iba't ibang gawain. Pero hindi nawawala ang pagkain o prepared o pag-prepared, So, ngayon, ano ba ang masama? Ano ba ang masama ng kapag naghahanda ka naman, okay naman yung ginagawa ni Martha, di ba? Kung titignan natin, okay naman. Ano bang masama doon? Di ba? Ano bang masamang maghanda siya ng pagkain? So, very, 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 very common na pangyayari sa atin, lalong-lalo na sa mga Christian na kagaya ko, kagaya nating lahat, kagaya natin lahat na nakikinig. Very common na kung saan po nagsisimula na ang gawain, halimbawa, nagpipilit na si pastor, saka pa minsan yung iba naghahanda. Saka pa yung iba bibili ng soft drinks. Saka pa yung iba may magluluto ng anong lulutuin. Kapag nagsimula na yung preaching, minsan din sa mga church, minsan ganun din. Kasi ugali talaga ng minsan ng mga tao, no, yung mga may kung saan na talaga yung parang finish line, saka na naman maghahanda yung iba, saka na naman nila gagawin yung kailangan nilang gawin. Saka pa sila may gagawing action kapag halimbawa ay malapit na magsimula, di ba? So very common sa atin na nakikinig na kung minsan tayo din ay nagiging ganyan. Kapag nagsisimula na yung gawain, kung minsan ng iba, ang dami pang ginagawa. Ang dami pang mga abubot na ginagawa. Ang dami pang mga inaano-ano. Di ba? Kung minsan, hindi na nakakapag-focus sa salita ng Panginoon. Dahil sa busy sa ginagawa. Dahil alalang-alala tayo sa mga bagay na kung minsan hindi naman kailangan. Kailangan ba ng merienda nung andon si Jesus Christ? 'Di ba kakain din sila, 'di ba? Parang kailangan din, Pero kung minsan hindi naman din 'yan kailangan kasi hindi ba matatapos yung Bible study kung walang merienda? Hindi ba matatapos yung gawain kung walang merienda na walang pagkain, 'di ba? Pwede namang pagkatapos ng gawain, uuwi na lang lahat, 'di ba? Pero nakasanayan kasi na tayo po ay maghanda ng pagkain, Pero very common lang po na kung minsan kung kailan na po nagsisimula sa kanalang tayo ng gagawing may gagawing bisi-bisihan na. Instead, pwede naman po nating gagawin yan kapag hindi pa ang laki pa naman ng oras, kapag ang haba-haba pa ng oras kasi hindi pa nagsisimula. Doon pa talaga tataon sa kung saan magsisimula na yung iba. Di ba? Very common sa atin yan. At nangyayari yan sa amin. Kaya ko sinasabi yan kasi common sa amin yan. At nagmamadali na ang lahat. Meron kaming inutusan, naalala ko. Sabi ko, ihawin mo yung isda para sa ihawin mo yung isda para pagkatapos mong ihawin yan, maligo ka na.
pagdating ko roon, nakita niyang parating ako, sa kanya lang pala inihaw yung isda. Paano yan magsisimula na tayo? Drummer pa naman namin yun. Inutusan ko, sinabihan namin na ihawin mo na yung isda. Pagdating namin, kakaihaw lang ng isda. Ano ngayon nangyayari niyan? Magsisimula na kami. Dito kung makikita natin, kakapasok, magsisimula na si Jesus Christ habang si Panginoong Kristo habang si Martha ay maraming ginagawa. Siguro, hindi lang paghahanda ng pagkain nito, kundi pag-aayos din ng, naglilinis din ng ang gilid-gilid ng bahay o ng kwarto, no? O para hindi makita ng bisita na medyo marumi din yung kwarto. O, di ba kaya ito nagluluto ng masarap na pagkain. At sabi niya kay Panginoong Kristo, sabi niya, wait lang. Wait lang ha. Wait. Ayan, lumapit siya kay Jesus at nagsabing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo? Baliwala po ba sa inyo na hinahayaan lang ako ni Martha, ni Maria dito na may ginagawa habang siya ay nakikinig o habang siya ay nakaupo lang dyan? Kumbaga, ito yung translation ko dito. Baliwala po ba sa inyo na hinahayaan lang ako ni Maria? Siya ay nakaupo lang dyan habang ako'y may ginagawa dito. Ito na ngayon yan. Sabi ni Jesus Christ, Martha, Martha. Diba? Martha, Martha. Baka may Martha dito ha. Wala bang Martang nanonood dyan sa live? Ano? Baka may Martha. Shout out kay Martha. Martha, Martha. Sandali. Sabi niya, Martha, Martha, alalang-alala ka sa mga bagay. Diba? Yun ang sabi niya. Alang-alala sa kumbaga sabi ng Panginoon, alalang-alala ka sa mga bagay na hindi naman kailangan. Hindi naman, sabihin na lang natin hindi masyadong kailangan, ano? Kasi para may option pang konti. Hindi masyadong kailangan. Ulitin ko po. Ano po? Ikaw po ate na naka-blue. Makinig ka po, mag-focus ka. Ayan. Martha, Martha. Alalang-alala ka sa mga bagay na hindi naman kailangan. Hindi masyadong kailangan. Rather, mas pinili ni Maria na makinig sa salita ng Diyos kaysa tulungan si Martha. Kung titignan natin, tamad si Maria. Hindi. Pinili ni Maria ang siyang talagang kailangan. Pinili niyang makinig. Hindi niya pinalampas ang salita ng Diyos. Hindi niya pinalampas ang salita ng Diyos na sinasabi ni Panginoong Kristo. Ano yon? Hindi niya pinalampas. Ikaw dyan nga nang naglalaba. Ano yung sinabi ko? Hindi niya pinalampas. Kumusta na tayo mga kapatid? Tayo rin ba ay
hindi natin pinapalampas ang salita ng Diyos o wala. Since nandito lang yung presensya ko, okay lang na nakalagin ako dito sa server tapos may kausap akong iba. Okay lang na habang nagdi-devotion, nagsasalita si pastor, okay lang munang kakain ako rito. Pero hindi natin alam na meron tayong na-miss. Meron tayong hindi narinig sa salita ng Diyos dahil sa ating ginagawa. Hindi ba kailangan ng pagkain? Kailangan. Pero kailangan din natin pakainin yung ating spiritual. Yung physical, alala tayo, mga kapatid. Minsan nakakalimutan na natin yung spiritual. Ikaw dyan na ating may hawak ng baby. Ano yung sinabi ko? Alala tayo kung minsan sa ating physical. Nakakalimutan na natin yung ating spiritual na siyang kailangan natin. Pwede namang si Martha, gagawin niya yun. Pwede lang siyang bumili ng mga, o baka mag-ano doon na mga tapos na mga pagkain. Pero gusto niya sigurong magluto ng special. Kaya siya alala at siya ay napaka-busy niya. Kasi baka gusto niyang makatikim si Panginoong Kristo sa kanyang luto na special. Pero pwede naman bumili na lang ng halimbawa sa mga Bible study. Kami nga dati, pag nagba-Bible study kami yung may dala ng pagkain. May dala kaming isang kasirolang pagkain na dadalhin namin doon na para yung bahay, yung pupuntahan namin, hindi na sila mag-aabala pa sa pagkain. Kung minsan, dinadala na nga ng pagkain. Yung minsan ng iba, dinadagdagan pa kaya wala pa rin. Busy pa rin. Ayan, so, tatanungin ko kayo ulit. Tatanungin natin ngayon ang ating, tatanungin ko kayo ulit. Ano po? At kasama din ako niyan. Kumusta na tayo ngayon? Pinapalampas ba natin ang salita ng Diyos o tayo ay nakikinig at walang ginagawa, walang ibang ginagawa kundi nakikinig lang? Kasi po mga kapatid, ang kagandahan, ang hindi lang kasi maganda sa taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos hindi siya nag-grow sa salita ng Panginoon. Kaya makailang ulit pang mga salita, iba't ibang speaker, iba't ibang devotion pa yung puntahan natin. Kung yung ating pag-attend lang doon ay parang attendance lang tayo, parang nag-a-attend lang tayo. O sabihin parang mabait lang tayo, kaya para tayong mag-attend tayo doon para sabihin nilang mabait ito si pala simba, pala attend ng mga online Bible study, pala attend ng ganito, nanonood ng live ng para sabihin na lang sigurong mabait tayo, no? Hindi naman siguro, judgmental talaga ito si pastor, Pastor, wag naman. Siguro lang. Kung ano pang mga Bible study o mga online na mga aatinan natin, kung kapag nagsisimula na, may gagawin pa tayong iba? Wala din. Hindi tayo lalago.
hindi lalago yung ating spiritual. Hanggang doon lang tayo. Kaya kung minsan, ganun pa rin parang walang pagbabago. Walang pagbabago. Araw-araw naman nagbabasa ng Biblia. Pumupunta sa church kapag Sunday. Pumupunta sa church kapag Sabado. Nagsisimba ng Sunday. Nagsisimba ng Sabado. Umaattend pa ng midweek service. Meron pang mga iba. Pero wala. Hindi lumalago. Dahil kasi yan, kung minsan pinapalampas natin ang salita ng Panginoon. Kung nagsasalita na yung pastor, yung iba may hawak na cellphone sa church, ganyan Akala mo nakangiti kasi tawa ng tawa kasi tumatawa doon sa sa joke ng pastor. Hindi pala, tumatawa pala kasi may kachat doon. Kaya hindi lumago. Ayun, atin, walang lago. Di ba? So, tayo naman, mga kapatid, sa mga, in fairness naman dyan sa mga nag-focus talaga. Salamat sa Panginoon. At tayo ay lalago. Sa mga hindi nag-focus, wag ho nating asahan ang paglago kung hindi naman po tayo nagpo-focus. Kasi hindi po magic ang paglago. I mean, hindi po na i-bluetooth o na i-share it yung paglago. Kundi, kailangan natin yan ng pakikinig, pagpupokus sa salita ng Diyos. Sakripisyo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Tanggalin natin ang pinagkakabisihan natin kapag tayo nakikinig na ng salita ng Diyos. Kaya nga yun ang sinabi ko kanina Kung nakahiga ka man ngayon, tumayo ka muna. Baka makatulog ka. Ayan, excuse me. Sa gabing ito, mga kapatid, saan na ba tayo ngayon sa ating pamumuhay spiritual? Nasa baby pa ba tayo? O tayo ay matagal nang pumupunta sa church, wala pa rin paglago? O di ba kaya ikaw ay isang may ministry sa church pero hindi naman makapokus? Ano ba tayo? Ano bang kalagayan ng ating spiritual ngayon? Alam mo, dahilan yan, kasi kulang yan sa ating pagpupokus sa salita ng Diyos. Asayan, mga kapatid, sa gabing ito, huwag nating hayaan na kukunin lang o kukuhain lang ng kaaway ang ating narinig. Kung minsan, pagbibintangan na lang natin yung kaaway Yung kasi yung kaaway, yung narinig ko kagabi, kinuha. Kung minsan tayo rin, pumapayag tayo na kukunin talaga ng kaaway, gusto din natin Kung minsan, kawawa naman yung kaaway, laging pinagbibintangan kahit na hindi naman sa may gawa, kahit kagustuhan mo naman. Pero sa gabing ito, nawa ay mag-focus na po tayo. Hindi lang sa gabing ito, kundi sa susunod pa na mga devotion nating mapapakinggan. Nawa ay tayo ay mag-focus. Tanggalin na ho natin yung ating habit na kapag nagsisimula na mag-preaching, saka na naman po tayo may gagawin. Chat ko si ganito. Ang dami ko pang gagawin. Kukontakin ko si kasi may kailangan niya ng pera. Anuhin ko si muna. Kailangan muna natin mag-focus, mga kapatid. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Ilang oras lang ba ang binibigay natin sa Panginoon? Yun na nga lang yung panahon na ang Diyos kakausapin tayo, kung minsan ipagdadamot pa natin. Yun na nga lang yung oras na kung saan pwede kang makinig sa salita ng Diyos na dahil gusto niyang gusto niyang maipaabot sa iyo ang napakagandang mensahe pagdadamot pa natin. Wag naman sana, mga kapatid,
Sana kapag tayo ay nasa devotion, tayo ay nasa Sunday service, o tayo ay nasa nagsasamba ng Sabado, o nagsisimba tayo tuwing Sabado, sana i-focus po natin yung ating isip doon. Wag ho sa ibang bagay, wag ho sa ibang gawain, wag ho sa ibang plano. Mamaya na yan pagkatapos na ng lahat. Ay, sa gabing ito, mga kapatid, ulitin ko na naman po, tanggalin na po natin yung bad habit na yan na kapag nagsimula na ang preacher, saka na lang po tayo may gagawin. Ito talaga ay salita ng Diyos at hindi galing sa akin. Kasi nakikita naman natin, di ba? Si Martha at si Maria. Pinili ni Martha yung hindi nakukuha at nakukuha sa kanya kapag hindi naman makukuha ng iba yan eh. Yung salita ng Diyos hindi makukuha sa iyo ng iba. Isinishare mo yan. Hindi nakukuha ng iba pero isinishare mo yan. Na-get nyo po yung point ko, no? Sana po ay mag-gets nyo kasi nahirapan ako mag-Tagalog. Ayan, sa gabing ito, tanggalin na po natin yung habit na yan. Kasi hindi po nakakatulong yan. Yung pag nagsimula na ay may gagawin tayong iba. Sana i-focus natin yung ating tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Salamat po at sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng buhay na ating napakinggan. At tunay na napakahalaga na magkaroon tayo ng oras sa Panginoon. Kung paano na may oras tayong makipag-chat, makipag-video call, makipaglaro, makapag-Facebook, makapaglaro ng mga online games, magbasa ng mga text messages, higit sana nating pahalagahan ang salita ng Diyos na siyang buhay at pundasyon ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, Pastor Adrian Madhos, sa mensahe ng buhay na inihatid niya na mula sa ating Panginoon. At sa gabi dito po, bago tayo dumako sa ating panghuling awitin, tayo muna ay kukuha ng ilang mga insights mula sa bawat isa. Ano ba mga natutunan natin? Kuha tayo ng mga dalawa na magbibigay ng kanilang insights sa ating napag-aralan ngayon na nais nating ma-apply sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya po, atin ang binubuksan yung mic ng lahat sa mga gusto mag-share. Ayan po, bukas na po ang mikropono. Magandang gabi po sa ating lahat. At magandang gabi sa ating lahat na mga nanonood sa ating Facebook Live. Kung andyan pa sila. At sa ating tagapagbahagi, marami pong salamat, Pastor. At kami po ay napagpala sa mga banal na salita na inyong naibahagi sa gabing ito. Sa akin, para po sa aking mai-share sa ating narinig, no, or napag-aralang banal na salita ng Diyos, napakahalaga talaga po na tayo ay magkaroon ng oras sa Panginoon. Dahil kung wala tayong oras sa Panginoon at marami tayong oras at panahon sa ibang mga bagay-bagay, yun po ay hindi talaga magandang pag-ugali sa isang Kristiyano. Kahit naman hindi ka pa Kristiyano, isang Kristiyano, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, kung hindi mo pa tanggap si Jesus na tagapagligtas, pero ikaw ay nagkiklaim na isang Kristiyano o anak ng Diyos, at nagkaroon ka ng oras para sa Diyos, kahit parang nakikinig ka, pero hindi mo pa siya ganun kakilala, ganun
yun ay na-appreciate din ng Panginoon ang pagkakaroon ng oras para sa Kanya. Kasi bawat isa sa atin, ang Panginoon ay may oras, may panahon para sa atin. Bagamat sabihin natin na mga dinadalangin, mga hinihiling, hindi pa agad niyang tinutugon dahil mayroon po siyang dahilan, mayroon po siyang panahon na inilaan para dyan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pinapakinggan, hindi tayo tinutugon ng Diyos dahil wala siyang oras para sa atin. Pagkos alam niya ang nakakabuti para sa atin. Kaya napakahalaga po mga kapatid na sa bawat isa ay magkaroon talaga po ng oras sa Panginoon. Kasi ilan ba ang oras para sa ating mga paghanap buhay, sa ating trabaho? Halos buong panahon, buong araw, nasa trabaho tayo. At ang ating night live devotion, weekly night live devotion is tuwing Thursday, ang ating pagsimba, tuwing Sunday, mga ganon. Pero hindi pa natin minsan na-fulfill, no? Kasi nga, naabala tayo sa mga ibang gawain, no? Marami pong mga nakaka-relate dyan. Although marami tayong gawain na iba't ibang gawain sa bahay or saan man yan, hanap buhay or ano. Pero dapat magkaroon po tayo ng oras. Dahil oras na ang Panginoon ay walang oras sa atin, yan ang mahirap, no? Kasi mas mahirap na tayo ang nakakaalam sa mga dapat nating gagawin pero nagbingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, double blinded, no? Para sa ating sitwasyon. Pero yun ang yun ang mahirap dahil alam po kasi natin ang dapat nating gagawin pero hindi natin iniintindi dahil sa kadahilan ng marami tayong dahilan. Ayun. Marami tayong mga kung ano-anong reason na di tayo makapunta kasi ganito, kasi ganon. Anyway, iba naman is valid reason. Pero hindi po kasi acceptable kung paulit-ulit, no? Di na po yun valid. Sinasadya na rin yun. Kaya alam ng Panginoon ang puso't isipan natin. Hindi pa man natin nabanggit, ay Kanya na pong nababatid. So, yan lang po ang aking ma-share na dapat talaga kahit na sa maikling di ba nga, sabi sa ating introduction, magkaroon tayo ng oras sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dahil hindi na tayo makapaglingkod kapag tayo ay sumasakabilang buhay na. Kumbaga, huli na kasi hindi na natin siya maluwalhati na unlike na nandito pa tayo sa mundo na bukod sa naririnig niya tayo, na ipabatid din kasi natin sa ating kapwa kung sino at ano talaga ang ating Panginoong Jesus. So sana po sa mga nanonood, wala po tayong live sa YouTube ngayon pero makakarating din po ito sa ating YouTube channel dahil ipapaabot din po natin ito ang ating night live devotion ngayong gabing ito, no? So sana po kung halimbawa yung mga iba di man makapag-share sa kanilang reflections or insights sa kanilang puso't isipan, sa kanilang buhay, sa araw-araw ng pamumuhay ay maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa po tayong panahon. Yun lamang po at magandang gabi muli sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon at tunay nga na napakahalaga yan. Meron pa po na gusto mag-share bago tayo dumako sa pagkuha ng mga prayer request natin. Okay. Sa akin, Yes, Brother Ray. Sige po. Yan. Purihin ang Panginoon sa salitang binahagi sa atin ng ating guest speaker ngayong gabi na si Pastor. Tama nga naman, na sa kabila ng ating kaabalahan, nararapat lamang na tayo ay maglaan ng panahon upang makinig ng salita ng Diyos. Kasi sa ganong kapamaraanan ay lalago tayo sa ating pananampalataya. Kapag may nagpipreach, panatilihin nating lagi talagang makinig. Ilagay ang presensya ng Diyos sa ating isipan na isipin natin na ang nagpipreach sa atin na pastor ay si Jesus mismo ang nagpapahatid sa atin ng mga salita. Natural sa atin na
magkaroon ng kaabalahan, pero ito naman ay po pwedeng ilagay sa isang tabi kapag tayo ay nakikinig ng Bible study o nasa church. Kaya nga, kapag ikaw ay nasa church, sinasabi ng pastor na i-silent ang cellphone para talagang focus tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ating mga kapatiran, kapag nasa Sunday worship service tayo, huwag tayong makipagkwentuhan kapag may nagpipreach na pastor. Sa halip ay ituon natin ang ating atensyon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil gaya nga ng nasasaad sa kasulatan, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At sana, huwag tayong abutan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na maligamgam, ni hindi mainit at ni hindi malamig. At nang tayo ay hindi isuka ng ating Panginoon. Kumbaga, manatili tayong mainit sa pananampalataya natin sa Kanya. At nang sa ganon, maipadama natin ang ating pagmamahal at pagpupuri sa Panginoon. Yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Amen. Sa mga reflections na ito, tunay nga na sa bawat sandali, oo, dapat hindi tayo manlamig kasi kung manlalamig tayo, wala nang mangyayari. Though sabi nga, makakabalik ka naman, kaya lang sayang yung masimulan kung hindi mo naman ipagpapatuloy. Kaya po, maraming salamat kay Ate Miriam at kay Kuya Ray na nag-share ng kanilang reflection sa gabing ito. Bagamat gusto pa natin na kumuha ng reflection, pero again, masyado na po kasi tayo na delay. At yung live natin dapat 1 oras lang kasi yan. Medyo tayo. Magdadalawang oras na ang live natin. So, Kaya po sa gabing ito, dadapa na tayo sa pagkuha ng mga prayer requests. Ano po ang mga prayer requests ng bawat isa? Bukas po ang mga mikropono. Pwede niyo pong sabihin ang inyong mga prayer requests. At ganoon din sa mga kapatiran sa live, kung meron kayong mga prayer requests, i-comment nyo lang po dyan sa comment section at babasahin po natin yan. At ipagpe-pray, hindi lang ngayon, kung hindi kahit po sa personal prayer time ng bawat isa, ay atin pong ipapanalangin ang mga prayer requests nito. Sige po, sa mga may prayer request, go ahead po. Yes, Kuya Ray. Yes, hinihiling ko lang po pag-pray yung aking hipag na si Lovely na sana ay tuloy-tuloy na yung kanyang paggaling sa depression at Thanksgiving na rin dahil nakakita na siya ng inspirasyon upang malabanan niya yung kanyang depression. Meron na siyang kasintahan na ngayon. Uy, praise God. Nasa sa Panginoon din. Sana ay lumawig ang kanilang relasyon. At sa aming mag-asawa, sana ay patuloy pa rin kaming patatagin sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan bilang mag-asawa. Yun lamang. Yan po, sige po. Meron pa po mga prayer request. Malaya pong makapag-unmute lahat. Kung meron kayong mga prayer request. Ayan, hello, magandang gabi. Magandang gabi po. At salamat din sa napakagandang mensahe na hinatid sa atin ng ating mahal na pastor. Ayan, din ako magbibigay ng insight dahil naiano naman ang lahat eh. Kaya sa prayer request na lang ito. Ang prayer request ko po ay nawa po ay maging matagumpay po yung ating pong event sa 24 at i-provide po ni Lord yung mga pangangailangan natin. Yan, para sa event. Yun lang po. Maraming salamat po kay Kuya JK. Sige po, meron pa po. Magandang gabi muli sa ating lahat. Ang prayer request ko lang po ay
ang aking ina na nandoon sa probinsya at nawa lagi po siyang pagkalooban ng Panginoon ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan kasama ang kanyang mga kasama doon. Maging ang pamilya din po namin ay magkaroon po palagi ng kalusugan na pangangatawan at katalinuhan sa pag-aaral ang mga nag-aaral namin mga anak kasipagan at gawa alam naman natin ang panahon ngayon, maraming mga tentasyon at nawa ang kalooban ng Panginoon ang maghahari sa kanilang bawat isa. Maging ang kapayapaan sa family namin ay mananatili at ang pagmamahalan ay mananatili. Amen. Sige po, ating pong ipapanalangin yan. At pag-pray din po natin, gaya nga po ng binabanggit ni Kuya JK, yung ating anniversary, pag-pray po natin ng katagumpayan yan, lalo na po sa atin ng mga, yung signal natin, talagang ito po ang kalaban natin madalas. At ang ano yan, i-announce natin na yan po ay magsisimula ng 4 o'clock. 4 to 5 po yung devotion. Then 5 to 5:30 ay magkakaroon lang tayo ng break para sa part 2 ng program. Then 5:30 po onwards, magsisimula po ang ating program. Kaya sa mga nanonood po sa live, abangan nyo po, pag-pray nyo rin. At pwede na po tayo makapag-live dyan. Tinesting ko yung StreamYard kanina sa PC. Makapag-live na po tayo sa Facebook niyan sa 24. Kasi po, the last time hindi tayo nakapag-live, nagkaroon kasi ng technical issues with StreamYard sa kayong mga browser kasi kada update po ng mga browser, nag-update din ng StreamYard para sumabay sa update ng mga browser. Kasi po ang StreamYard ay browser-based live streaming studio. Wala po itong application na dina-download. Kung meron man, para lang po sa mga iOS. Pero sa Android, wala po ito. Wala rin po ito sa mga computer. Kaya po, lahat po ito sa browser lang po dumadaan. Kaya po, hindi tayo nakapag-live last time. Pero, kung laloobin po ng Panginoon at may pagkakataon, maayos internet connection, makapag-live po tayo. Kaya ating pong pag-pray yan. Kaya po, sa sandaling ito, medyo wala naman na siguro tayong announcement na iba, partner, maliban doon sa anniversary natin, sa Kasal Weekly Devotion. Yes po, partner. Yun lang po at medyo kompleto naman na po at ang ating mga contestants at ready na mag-perform sa ating darating na event. Wow! So, idalahan po natin patuloy yan at sana ay marami tayong makasama dyan. At lahat ng ating mga bisita, sana makadalo din sila. At yung kalusugan ng ating mga judges. Sige po, muli, tayo ay dadako na sa ating panghuling panalangin na pangungunahan po muli ng ating naging mensahero sa gabi nito, Pastor Adrian Madhos. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa gabing ito na iyong ibinigay sa amin pagkakataon upang ilapit po sa inyo ang aming mga bigat sa buhay. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay nakikinig sa bawat naming mga hinain, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang si Sister Lovely na may anxiety. Ikaw po sana, Panginoon, ay magpagaling sa kanya. Ipuin niyo po siya, Panginoon, at ipakita niyo po sa kanya kung gaano ka po kapangyarihang Panginoon. Tulungan niyo po siyang ma-overcome kung ano man ang kanyang nararamdaman ngayon, Panginoon, at huwag niyo po siyang hayaan. O Diyos, nakikita mo ang kanyang kalagayan at alam po namin na hindi ito madali. Ikaw lang ang siyang makakatulong nito, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na nakaw. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng may sakit. Panginoon, sana po ay ikaw po din ang mag-protection sa mag-asawa
na lagi niyo po silang bigyan po ng kalusugan. Ikaw po ang mag-provide po sa kanilang pangangailangan. Bless niyo po ang bawat nilang gagawin. At inadalangin din namin, Panginoon, ng anniversary ng ministering ito. Sana po, Panginoon, ay ikaw po ang mag-provide sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na po sa signal, Panginoon, at i-bless niyo po din ang gawaing ito. Sana po ay ang pamilya din po ni Sister doon sa probinsya, ikaw po din ang magbigay po ng proteksyon sa kanila kung nasaan man sila ngayon. Sana po, Panginoon, ay bless nyo rin po sila doon sa probinsya at huwag niyo po silang hayaan. At ikaw din po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Sa gabing ito, salamat din sa iyong banal na salita na aming narinig sa gabing ito upang aming isa sa pamuhay namin sa araw-araw naming paglalakbay, Panginoon. Sana ay madala namin ang iyong banal na salita hanggang sa aming pagtulog sa gabing ito. Ikaw po ang siyang magproteksyon sa amin. Kung nasaang lugar man kami ngayon, sana sa aming pagtulog, samahan niyo po kami. At sa aming panaginip, ikaw ay mangusap, Ama. Itong aming samot dalangin ay mo hiningi sa iyo. Anak na si Jesus. Amen. 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 Muli po, mapagpalang gabi sa bawat isa at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga nakasama sa ating Facebook Live at naging dito sa ating server. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ito po si Pastor Faith Eunice Levante. At ito din po si, Tagapanuna. yes po, Miriam Zamoras, Lady MZ, dito sa ating Facebook Live sa ngayon. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik at pakikinig sa salita ng Diyos, panunood sa amin. Amen. Sige po, bye-bye for now. See you po ulit sa Thursday. God willing. See you po ulit. At yan na po ang pinakahihintay ng lahat. Yeah. Thank you so much for watching. Thank you so much, everyone.